Isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat ng minamahal na kapatid. Ngayon po ay September 14 kung kaya't pinagdiriwang po ang kapistahan ng pagtatanghal sa krus or the exaltation of the Holy Cross. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers, supporters, and followers of the Daily Gospel Reflection. Saan man kayo naroroon, sana po'y nasa ligtas kayong kalagayan. Ganon din po ang aming pagbati sa mga benefactors po na tumutulong upang itaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua at matugunan ang mga pangailangang pastoral, spiritual at maging sa pinansyal na aspeto na tumutulong sa pagpapaganda ng ating simbahan. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan saan man kayo naroroon ngayon. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po ang September 14, Feast of the Exaltation of the Holy Cross, pagninilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ito po ay mula sa 2 kabanata, mga talata 13 hanggang 17. Mga kapatid, sa loob ng pagbasa ng mabuting balita ngayon, napapaloob po ang napakasikat na John 3:16. For God so loved the world that He gave us His only Son. The cross teaches us the true meaning of love. Mga kapatid, ang tunay na relikya ng krus ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang kahoy na krus kung saan noong unang Biyernes Santo ay ipinako ang ating Panginoong Hesus. Legend relates that the true cross was found by Saint Helena. Si Reyna Elena po, ang ina ni Constantino, na noong panahong iyon ay siyang emperador ng Roma, the great Constantine. And during her time, Saint Helena nagkaroon po ng pilgrimage sa Holy Land at dito po ay natagpuan ang relic of the Holy Cross noong pong 326 AD. Kaya lamang po noong 614 AD, na-invade po o sinakop ng mga Persians ang mga Kristiyano at doon po ay naagaw ang relic ng banal na krus. At noong pong September 14, 629, Emperor Heraclius defeated the Persians at na-recover po nila. Nabawi po ang relikya ng krus ng Panginoon at ibinalik po sa banal na lungsod ng Jerusalem. Kaya ito pong September 14 ay masasabi din nating the Feast of the Recovery of the true relic of the cross. Pero ito po ay pinagdiriwang bilang pagtatanghal sa banal na krus. For God so loved the world that He gave us His only Son. Yan po ang malinaw na nasasaad sa ating Ebanghelyo. Pag-ibig at pagbibigay. Ito po ang dalawang salita na bumubuod po sa pagbasa ng mabuting balita sa araw na ito. Ang krus ay dakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos. Sa krus, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, tanda ng kanyang napakadakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sabi ko nga sa aking mga dating homilya na pwede kang magbigay nang hindi ka nagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. And if you want to see the best picture of the kind of love that God has for all of us, tingnan nyo lang po si Jesus habang nakapako sa krus. At mahanap ninyo ang tunay na larawan ng pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao at nag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Salvation comes to us through a cross and a crucified Christ.
At dito makikita natin ang napakagandang larawan ng pag-ibig na may kalakip na pag-aalay o pag-ibigay ng sarili. Yes, you can give without loving, but you cannot love without giving. Sa usapin po ng pagmamahal, hindi pwedeng ihiwalay ang usapin tungkol sa pagbibigay. Bakit nga ba tayo nagbibigay? Merong nagbibigay dahil nakasanayan lang. Merong nagbibigay dahil sa tawag ng obligasyon o pananagutan. Meron pong nagbibigay dahil may okasyon. Birthday, kasalan, binyagan, graduation, anniversary, at marami pang iba. Pagbibigay na may nakatagong masamang intensyon. Merong nagbibigay para lumikha ng impresyon. At huwag sana nating makalimutan na ang tunay na pag-ibigay ay dapat iniuudyok ng pag-ibig at tanging pag-ibig lamang. Ano ba ang mga aral na pwede nating matutunan sa kapistahan ito ng pagtatanghal sa Banal na Krus? Una, sa Ebanghelyo, itinuturo sa atin that true love is unconditional. Mahal kita kahit na. Mahal kita kahit pa. Mahal kita anuman ang ating magiging bukas. Mahal kita anuman ang iyong naging nakaraan. Mamahalin kita, wala akong ibibigay na pasubali o anumang kondisyon. Ang mahalaga, iniibig kita. It means that we acknowledge our loved ones for who they are and for whatever they have. Hindi sa kung anong meron sila o dahil sa sila ay may nagawa lang ng mabuti sa atin. And so live your life knowing that your time is limited. Love knowing that it's the only way that leads to a life without end. Ang ganda po, no? Mabuhay ka na may kamalayan, na maiksi lang ang buhay natin sa mundo, at magmahal ka sapagkat alam mo na pagmamahal lang ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Love me without restriction. Trust me without fear. Want me without demand. And love me for who I am. The only love that is worthy of a name is that love that is unconditional. Pag-ibig na walang kondisyon. Pangalawa, true love is a sacrifice. God made the ultimate sacrifice for us to ensure our salvation. Si Jesus, bagamat Diyos ay naging tao, at sa krus inialay ang kanyang buhay. Sapagkat ang pag-ibig na walang sakripisyo ay hindi tunay na pag-ibig. Without sacrifice, true love is simply incomprehensible. When you sacrifice something that is precious, actually, you are not losing it. Hindi ka po nawawalan at hindi ito nawawala sa iyo. You're just passing it on to someone you love. Kaya yung mga bagay na importante at mahalaga, kapag ito ay isinakripisyo mo para sa iba, nagkakaroon ito ng mas malalim na kahalagahan at mas nagiging tunay ang pagbibigay. Kapag ikay nagbigay at meron kang kirot at sakit na naramdaman. Sabi nga, love until it hurts no more. When it hurts more, love some more. When it hurts some more, love even more. And when it hurts even more, love all the more until it hurts no more. At ang panghuli, true love is all-embracing. Lahat niyayakap, walang iniiwan. Yan po ang panawagan ni Pope Francis sa ating mga miyembro ng simbahan. The love of God is all-embracing. Everyone is important. No one is left behind. Sama-sama po tayong naglalakbay bilang isang simbahan patungo sa iisang hantungan. Yan ay walang iba kundi ang Diyos. For God so loved the world that He gave us His only Son. Hindi naman sinabing, for God so loved the Jews. Kaya inialay niya ang buhay para sa mga Hudyo lamang. Hindi po ganun eh. Ang pag-aalay ng Diyos na nagkatawang tao ng kanyang sarili ay isang pag-aalay na para sa lahat. Because the love of God is all-embracing. Kaya sa ating pagninilay sa kahulugan ng krus ng Panginoon, naway makita natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na walang pasubali. Pag-ibig na may sakripisyo at pag-ibig na yumayakap sa lahat. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat sa pag-aalay ni Jesus na iyong anak ng kanyang buhay para sa amin, higit naming naunawaan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang pagmamahal na may kalakip na pag-aalay ng sarili. Walang ibinibigay na kondisyon at handang yakapin ang lahat. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan nyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, sa darating pong September 23, alas 7 po ng gabi, suportahan niyo po at panoorin ang isang benefit concert. Matapos po ang birthday ni Father Emil sa September 19, magkakaroon po ng post-birthday benefit concert. A celebration of life through music. Father Emil performing with his band. Daharana ni Corona Band at kasama po ang ilang mga paring magpe-perform sa konsyertong ito. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen.